Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik na naman po ang inyong katambay, si Kamanong po. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Sana po'y maingatan po tayo. Mga katambay, ito po, samahan niyo po ako. Komentuhan po natin itong talagang pinag-uusapan po, lalo po sa social media mga katambay. Ang walang katapusan po na ang institusyon po talagang 3 taon po natatrabahuhin po talaga ang pamilya Duterte. Lalong-lalo ang VP Sara at ang dating Pangulong Duterte. Ito po, sa kabila po na napakatapang po noong nakarang hearing, di ba? Napakatapang po na isang representative na dati pong NPA at dati pong miyembro din po ng Alex Bungkayaw Brigade ay napakatapang po, di ba? Na talagang ito po ay napakatapang mag-contempt, mga katambay, sa institusyon ng Kamara. At talagang pinagbantaan pa ang dating Pangulong Duterte. Pero hindi ito paliliktasin ng dating Pangulong Duterte, mga katambay. Kahit medyo late na ito, pero napakasarap pa rin po pag-usapan, mga katambay, at komentuhan. Pakinggan po natin ang ating dating Pangulong Duterte sa sagot niya po dito po sa Quadcom Committee ng Kamara at lalong-lalo na po sa mga representative po. Lalong-lalo po siyempre kay Paduano, mga katambay, di ba? Na napakatapang na NPA yata. At sinasabi po ito matapang lang daw po pag nasa loob ng Kamara, mga katambay. Pakinggan po natin ang ating mahal na Pangulo, ang dating Pangulong Duterte, at komentuhan po natin. Ito po siya. Pisahan na po natin, mga katambay. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinipot ang hearing. Imitahan ka ba nila sa hearing? Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante, saka yung si Dan Fernandez, at saka si Ray. Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera At pumasay ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, magkababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakuntin ka daw. Sino? Si Paduano nagsabi, kanina lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? yung taga saan yan. Kasi yung actor na dito, si Dan Fernandez, Abante, saka resource Paduano. person. Yun yung nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me the shit. Bihin mo sa kanila. Totoo ba may impartiality na kita mo ngayon, Mayor? Wala man siguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Atty. Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa nabigay. Oh, what was his reply? Kasi nalagay sa according to Atty. Delgra na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang bukumin kung gusto nila. Ano mo sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC po sa dito sa dito na isa. ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Putang, sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Ulo nila.
ibang issue. Pwede daw magbigay ang Senate ng transcript ng statement mo doon sa ICC. If they will do that. Well, it's up to them. I mean, are you posing a question or are you informing me that They're informing you that they are Giving all the they will give the transcript down to ICC. It's a possibility. well, go ahead, be my guest. Mr. President, Yes, if in case the Quadcom, hindi na ako presidente. Rudy Duterte. Mayor Rodrigo Duterte, Oh, in case the Quadcom will invite you, bigyan kami lang ng pamasahe, are you still willing to be there to attend the Quadcom? May katakot? May maganda bang number dyan sa Quadcom yan? Tulaki mo yun. Magkaimbitahin nila si Dilim. By the way, you mentioned Abante and Dan Fernandez. Don't you know that they already resigned for Quadcom? Decide sila na Why? Chairmanship. Why? kasuhan mo daw. Why? Kasi, Because they prodded a witness yeah. to deliver a Correct. line in their favor. So when you talk of Abante and Fernandez, they are discredited congressmen. You are not supposed to talk to a witness. Because the mere suggestion na ito ang sabihin mo unless you are the lawyer. But if you are the judge o sa kabila kay, it would be highly improper. It would be stupid of you to be talking to the other party. Delikadesa yan eh. You know what I mean? Ito yung mga abogado, delikadesa yan. You're not supposed to doon ka sa kampo mo, bakit ka makipag or if you are in the middle because you are the judge, okay lang. You're a prosecutor, do not go to the defense witnesses, or the defense should not be talking to the unless you are ready to yan subornation of perjury. Ayun, perjury. Napile po. Subornation of perjury, that is a crime under the revised penal code. Nung narinig ko ka, alam ko, sabi ko that subornation of perjury. Subordination, yes. Subornation. Subornation. of perjury. Subornation of perjury. Ayun yung file a case na. Hindi. Subordination of perjury. Hindi, unang pakialam sa kanilang putang ina yun. Ba't ko, pag-aksahan parang Mayor, ginawa nila kanina sa Quadcom, ginawa nila yung case doon sa Dumoy na ano, tawag man. Shabu Laboratory sa Dumoy. Parang gusto nila malaman talaga bakit namatay lahat yung mga Taiwanese. sinabi ko, nag-warning ako. Lalo na sabi ko yung mga alien. Anong kung ngayon, kung pinag-uusapan nila yan, sabihin ko ulit sa kanila, ito na lang ipadala. Ayaw ka nang punta ng Manila. Yung sa Dumoy na Shabu Factory, ang tinatayo na bakit patay lahat? Pakutan. Lalo na kung German ka o Aprikano ka, you in my country, nag-warning ako, do not do it here, do not fuck it here because pag maabutan kita, patayin kita. Bakit kaya concern sila sa mga... Pwede, magdemanda sila. Sinabi ko na huwag, you can just imagine, nagtayo ka na ng factory dyan sa Dumoy. To top it all, mga dayo kayo, foreigners, putang ina ninyo. I said, do not fuck it here because I will kill you. So, namatay. So, anong reklamo ninyo, mga congressman?
You're saying Quadcom? What about Quadcom? Kasi sabi mo, mahirapan ka na magpunta doon sa Manila. Sila na yung bababa dito at para lang mapasama ka sa investigation. Well, not in the strictest sense actually, but you know, I'm getting old. Every day, I'm aging. Hindi na ako kasing stamina ko. Yan po mga tambay, ang pahayag ng Pangulo dito po sa mga congressman sa Tuadcom, mga katambay. Napakarami pong PI. At kung ano-ano po sinabi po. At yan, sinabi na rin po na napakagaling na prosecutor, abogado, na magkakaproblema kayo. Lalo po yung mga kumakausap po na mga sinasabing mga resources nila. Yung mga kinukumbida nila dyan. Di ba? Yung sinasabing mga testigo kuno nila, mga katambay. At nakita nyo po ang napakagaling na presidente nagdaan sa ating bansa. Leader. You know, may kamay na bakal lalo sa mga masasama, sa gumagawa ng masama. Di ba? Nakita nyo po, nag-warning siya. You know? Nag-warning siya eh. Lalo yon mga dayuhan, di ba? Na gumawa ng masama sa ating bansa. Nag-warning siya. Huwag mong gawin yan, lalo sa bansa. Lalo sa Davao, di ba? Magkakaproblema sila. Hindi nila binaliwala nila yung warning ng isang mayor o isang pangulo, di ba? O di nahulihan sila. Di na disgrasya. Ngayon, ano sabi ng Pangulo? Kung kino-question nyo ang kanyang ginawa o sinasabing kung ano ang binibintang nyo sa kanya, yung sinasabi nyo napakarami yung investigasyon dyan sa Quad Committee. Di ba? Magdemanda raw kayo. Demanda na lang ang inihintay ng dating Pangulong Duterte. Magdemanda kayo. At syempre po, paano magdidemanda naman itong committee ng Tuad Committee o Quad Committee? Alam na ng dating Pangulong Duterte yung ginagawa nila ron. You know, gumagawa sila. You know, nagtatanim sila ng mga ebidensya. Nagtatanim sila ng mga testigo. Gawa-gawang mga testigo. Bayaran di umanong mga testigo. Diba? Sila-sila, may mga script yata. Alam ng dating Pangulong Duterte ay hindi po yun bobo tanga. Yung mga galawan po nila, alam na alam. At sinagot din po ng ating mahal na dating Pangulo na yung ICC, di ba? Pumuputok, nasa Pilipinas na po ang ICC. At meron daw po na matataas na politiko na talagang VIP pa raw po ang dating ng ICC. Ang miyembro po ng ICC nasa Pilipinas, VIP pa raw po. Sinagot naman po ng Pangulo, ng dating Pangulong Duterte. Ayan, pinapupunta niya. Pag nagpunta sa Davao at pumunta sa Davao, di ba? Ano sabi? Bibitayin niya sa puno na akasya. Mga katambay, hindi po kayang takutin ng ICC si dating Pangulong Duterte. Mga katambay, hindi. Malabo. Davao, pwede yan pumunta. At suportahan po yan. Pwede naman po suportahan yan. Dahil po ang ICC ay wala po enforcement yan. Sino po ang gagamitin na enforcement ng ICC? Di po ba? Yung ating kapulisan. Yung ating kapulisan din ang gagamitin yan. Yung ating kasundaluhan ang gagamitin yan. Gawin po nila. Kaya po, kung bibigyan nyo po ng pag-aaral, mga kababayan, mga katambay, kung titingnan nyo po yung sitwasyon. Kaya gustong-gusto po, di ba? Dahil nga po umuugong na nahandyan na ICC. Di ba? Ano po ang isang pag-aaral po dyan? Komento na inyong likod. Kaya gustong-gusto nilang papuntahin ng isang matalino, magaling na dating presidente. Bakit? Gusto nilang may posibilidad, di ba? Pwede nilang ipitin dahil nahandun na nga kuno ang ICC. Pwede nilang gawin yan eh. Komento ng inyong lingkod. Komento ko. Pwede nilang i-contempt ang dating Pangulong Duterte sa Kamara. Di ba? Pwede nilang ikulong kuno doon. Pwede nilang gawin yon.
Dahil nahando na raw di umanong ICC. At madali na itong makukuha ng ICC kung nasa Maynila na kuno ang dating Pangulong Duterte. Wala sa Mindanao. Di ba? Pwede rin po yan. Mangyari senaryo na yan. Kaya gustong-gusto po nilang padaluhin yan. Pilit nilang pinadadalo. Lalong-lalo ito si Paduano. Di ba? Gustong-gusto nila ipakontempt. O sinasabing kailan o sinasabing duwag pa. May pagbabanta pa na naduduwag daw po ang dating Pangulong Duterte. Mga katambay. Di ba? Ano sabi ng Pangulong Duterte? Biniro pa niya. Yung patama. Wala siyang natanggap. At wala rin kayo pinadalang pamasahe. Bakit siya pupunta ng Kamara? Wala kayong pinadalang pamasahe. Malayo ang Mindanao sa Maynila. Di mo ba? Yun sinabi na lang ng dating Pangulong Duterte. Alam niyo naman po ang dating Pangulong Duterte. Napakagaling na politiko yan. At kayang-kaya niyan dalin lahat ng mga issue, lalo po pagdating sa politika, mga katamba. Yan, basag na naman po. Napakarami po. At si Paduano, mga katambay, ano sabi kay Paduano? Isang unggoy. Si Paduano daw unggoy, mga katambay. Unggoy. Sino yan? Hindi ko kilala yan. Sino yan? Unggoy na yan. Hindi ka pala kilala. Hindi ka pala kilala ng dating Pangulong Duterte. Representative Paduano. Ang tawag pa sa iyo ay unggoy. Ayan, naunggoy ka pa tuloy. Ayan, maunggoy daw kayo. At hindi nyo kayang takutin ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Gusto na rin po makita ng mga kababayan Gusto na rin po makita ng inyong lingkod, ni Kamanong. Yung ipinagmamalaki po yung ICC, ilabas nyo na po. Hanggang maaga. Ayan, katulad niya, nanalo na si Trump. Si Trump po ay nanalo na. Mga katabay, may iba na po ang takbo po ng politika, lalo po sa ating bansa at sa Amerika. Alam naman po natin ang Pilipinas, lalo ang Pangulong Marcos Jr. ay nakasandal sa Amerika. Paano po ngayon? Mag-iiba na po ang polisiya ng Amerika. Di ba? At ang Amerika po at ang Pangulong Trump po ay nagsalita na po. Hindi po raw siya tutulong, lalo kung ang bansa daw po ay korap. Mga katambay, paano po? Kung malaman po ni Trump ang ating bansa ay ngayon ay korap. Napakarami pong nabulgar, mga katambay. Lalo sa institusyon ng Kamara. Yung pinaputok ni Vice President Sara Duterte na isang damukal na pera dyan. 2 tao lang po umahawak. At yung mga proyekto po ng ating pamahalaan ngayon na hindi maipaliwanag. Napakarami pong issue sa kaperahan ng ating bansa ngayon. Kung ito po ay pumutok at malaman ng Presidente Trump na grabe pala ang korupsyon sa ating bansa, sa tingin nyo, susuporta ng 100% ang Amerika? Ang polisiya ni Trump, pag korap ang bansa, ay hindi niya tutulungan? Mga katambay? Di ba? At meron din pong history na maganda po ang naging samahan po ng Pangulong Duterte nung siya ay Pangulo at ang Pangulong Trump noong mga panahon na Pangulo po ang Donald Trump. Di ba? Maganda po naging samahan nila. Di ba? Ang tangi lang pong hindi naging maganda samahan, yung si Barack Obama. Si President Obama, mga katambay. Di po ba namura niya yon? Namura niya pa presidente ng Amerika. Di po ba? Tapos si Paduano, hindi pa niya mumura. Presidente nga ng Amerika, namumura ni dating Pangulong Duterte. Ikaw pa, Paduano, kayo pa sa Quad Committee ang hindi mamumura. Di po ba? At alam ni dating Pangulong Duterte, ang ginawa niya, pirotektahan niya. Nagbigay siya ng proteksyon sa mga Pilipino. Lalong-lalo sa bisyong droga. Di ba? Ayaw niyang lumaganap ang droga, lalo sa Davao at sa buong Pilipinas. Di ba? Dahil ito'y masama. Masama itong maging bisyo ng mga Pilipino. Kaya lang,
nagugulat lang tayo ngayon kung sino pa yung mga magpuprotekta po sa ating bansa at puprotektahan po ang ating mga kababayan, tayo po. Mga mambabatas sila pa ngayon ang ayaw doon sa ginawa ni dating Pangulong Duterte na puro po proteksyon para sa masamang bisyo, krimen. Di mo ba? May krimen po yan eh. Pag nalulong ka na riyan, ang kasunod niyan ay krimen na. Pero itong mga mambabatas na ito, mga tambay, yung ginawa pong proteksyon sa mga Pilipino ng dating Pangulong Duterte, sila ayaw nila nun. Hindi nila gusto na protektahan tayo sa masamang bisyo. Bakit kaya? Sila kaya ang sinasabing protector ng mga drug lord? Kaya ganon? Di kaya itong mga congressman na ito? Sila kaya ang kumikita sa droga? Kaya galit na galit sila kay dating Pangulong Duterte? Di ba? Sa bagay, malalim po kasing political yan. Nasasabi lang natin dahil nga sa droga, pero meron po kasing malalim na politika yan. Komento na inyong lingkod. Logic, kapangyarihan. Droga plus kapangyarihan na ayaw na nilang makabalik o makuhang muli ng Duterte ang kapangyarihan. Dahil mahihirapan na naman sila. Di ba? Dahil napaka-istrikto magpatupad ng gobyerno ang mga Duterte. Katulad niyan, matatakot silang lahat eh. Takot sila ngayon lahat. Lalo ko ang VP Sara ang makaupo ng presidente. Dahil alam na alam ng Vice President lahat ng kalikaw ng mga bituka nila. Manganganib po ang bawat posisyon nila. Ang mga sarili nila. Dahil nabisto po silang lahat. Nabisto po sila ng Vice President. Ang mga kalikaw ng mga bituka nito. Itong mga congressman di umano at mga senador. Itong dalawang institusyon na ito. Nabingo po ito. Kaya napakarami pong itong ipagsusulit kay Vice President. Kaya po nga hindi nila tinitigilan ang mga Duterte. Dahil alam na ngayon. Putok na putok. At talagang wala na silang maitatago sa Vice President Sara Duterte, ang bagong Pilipinas. Nakita niyo po ano sabi ng Vice President. Hindi niyo kaya akong suhulan. Hindi niyo ako kayang bayaran ng pera para lang maging magkakakampi tayo. Dadaanin niyo ako sa pera, sa pondo. Yung pondo ko, lalagyan niyo ng bilyones, extraordinary. Di ba? Binunyag ng Vice President yan. Dinadaan siya sa pera para maging kaalyado. Di ba? Para lang mapasunod nila. Kaya lang, nung hindi nila mapasunod, kailangan na itong tanggalin. Kailangan na itong hindi makabalik sa pwesto. Kailangan itong demolition job. Kailangan na natin ipolitika ito. Dahil meron kaming gustong maupo. Hindi ikaw. Dahil ikaw, hindi ka kaisa. Hindi ka kakaisa. Iba ang iyong layunin sa layunin namin. Ganun po ba? Talagang hindi kayo magkakasundo ng mga Duterte, lalo ng Vice President, di ba? Kaya dito po mga tambay, sa tinuran po at pahayag ng ating magaling na naging presidente ng ating bansa, si PRRD, ay talagang marami pa kayong kakainin at maririnig na mura riyan. Dahil ayaw nyo pang lumabay. Wala nang patutunguhan. Wala nang patutunguhan ng inyong hearing. Kahit araw-araw kayong mag-hearing, wala nang kredibilidad ang inyong Quadcom committee. Wala na. Hindi na yan uubra. Bistadong-bistado na ng mga Pilipino ang galawan nyo. Ngayon, pag pinagpatuloy nyo ng pinagpatuloy yan, lahat kayo ay masyushoot sa inidoro. Ang mga Pilipino, nakamasid lang sa inyo. Minamarkahan kayo. Malapit na. Ilang buwan na lang. Markado na kayo sa mga Pilipino. Wala kayong ginawa sa amin kung hindi magwaldas ng pera. Wala. Araw-araw kayo nagwawaldas ng pera dyan sa Kamara. Hearing kayo ng hearing. At wala kayong nagawa sa problema ng bansa. Ano nagawa nyo sa problema ng bansa? Magpagawa ng flood control? Gumawa ng Maharlika Fund?
ilipat nyo, katulong ang pamahalaan, gumawa kayo na special na batas para mailipat ang pera na nasa PhilHealth, makuha ng Secretary ng Finance. Ganun po ba? Yung po ba ang mga tinrabaho natin? Pero yung problema ng bansa na kailangan solusyonan, kakulangan ng trabaho, napakaliit na sweldo ng tao, ng manggagawa, napakamahal na mga bilihin. Di po ba? Lahat ay napakataas pero hindi nyo tinutukan yan. Mas tinutukan nyo, unang-una, pabagsakin ng mga Duterte. Araw-araw nakikita ng mga Pilipino yan. Tapos ngayon, naglabasan. Talagang, pagka talagang masama, lalabas mga kababayan. Lalabas. Walang masama na nagtatagumpay Nakita nyo po, ilang hearing pa lang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Lumabas na po ang katotohanan na lahat po yun ay gawa-gawa lang, scripted. Kaya, basag na basag sila sa mga Pilipino. Wala na silang credibilidad sa mga Pilipino. Ang gagawin na lang ng mga Pilipino, isiro na lang ito sa halalan, mga katambay, na hindi na ito makabalik. Dahil, bistado na Walang nagawa sa bansa. Sa loob ng 3 taon, walang nagawa kung hindi yata magpayaman na magpayaman. Yun lang yata ang ginawa nila, mga katambay, di umano. Kaya ito po, mga katambay, napakaganda po ng mga pinakinggan natin sa dating Pangulong Duterte. Talagang mamimiss mo talaga yung presidente, no? Yung presidente na may yagballs, may kamay na bakal, talagang matatakot ang mga kriminal, matatakot ang mga gumagawa ng masama, lalo yung mga tumatangkilik na bisyo ng droga, mga drug lord, matatakot talaga sa kanya. Yan ang leader na kailangan ng Pilipinas. Di ba? Nakita po natin na 6 na taon yan. Yung katahimikan ng ating bansa, ng ating mga syudad, ating mga barangay. Di ba? Pero dito sa bagong Pilipinas, grabe, no? Pati PNP, ang sagot sa droga, nakakatulong daw po itong droga. Sabi ng PNP, no? Grabe, no? PNP chief, magsasalita ka na pwedeng gamitin itong extra energy, lalo doon sa mga nagtatrabaho na lalo sa panggabi. Pwedeng makadagdag daw po ng lakas sa pagtatrabaho. Grabe, no? Ibang klase. Ginawang energy drinks ang droga. Ibang klase. Grabe sa bagong Pilipinas. Talagang alam mo na mukhang mas ang suporta nila sa droga. Hindi dito sa sinasabing ang droga nakakasira ng ulo yan. Addicted, pag na-addicted ka dyan. Di ba? Kaya tama-tama sinabi ni dating Pangulo no? Narco-politics. Kasi halos lahat pala sila tumatangkilik yata niyan. Di umano. Ibang klase. Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po, mga katambay. Nakakalungkot man ang ideas, pero hindi nila kayang lukuhin at paglaruan ng isang dating Pangulong Duterte. Sila pa ang paglalaruan ito ng napakagaling na Pangulo na nagdaan sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe at comment. Thank you po, mga tambay. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.